Magandang umaga, narito ng PTV Balita ngayon. Ginugunita ngayong araw ng mga Katoliko ang Ash Wednesday na hudyat naman ng pagsisimula ng Kwaresma. Dahil dito tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga nagsisimba at nagpapalagay ng abo ngayong umaga. Ang detalye patungkol dyan mula kay Gab Villegas live. Gab? Okay, tuloy-tuloy lamang ang pagdating ng ating mga kababayan dito sa Santo Domingo Church sa Quezon City para sa Miyerkules ng Abo o ang Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Pinangunahan ni Father Allen de Guzman, OP, ang ikalawang misa kaninang alas 8 ng umaga dito sa Santo Domingo Church. Nakasentro ang humiliya ng pari sa paalala ni Jesus sa lahat na huwag gawing hayagan ang ating pagbibigay ng limos, pananalangin at pag-aayuno at sa halip ay gawin ito ng lihim. Tuwing Miyerkules ng Abo ay ipinapahid ng pari ang abo sa noo ng mananampalataya upang ipaalala na tayo ay nagmula sa alabok at muling magbabalik bilang alabok. Sa panahon na ito, obligado ang mga Katoliko na may edad 18 hanggang 59 tuwing Ash Wednesday at Good Friday na mag-ayuno at mangilin. Audrey, sa mga oras na ito ay iniintay na lamang ang pagsisimula ng misa mamayang alas 10 ng umaga dito sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Para sa kabuuan ng schedule ng mga misa dito ay mangyaring puntahan lamang ang Facebook page ng La Naval de Manila. Mamayang alas 5 hanggang alas 6 ng gabi at alas 7 hanggang alas 8 ng gabi ay magkakaroon ng kumpisalan dito sa Santo Domingo Church kung saan maaari mangumpisal ang mga mananampalataya. At yan muna ang update mula rito sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Balik si Audrey. Maraming salamat, Gab Villegas. Samantala, tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na paigtingin pa ang nationwide crackdown laban sa mga terminal ng bus at public utility vehicles na hindi maayos ang mga pasilidad. May report si Bernard Ferrer. Bernard? Audrey, ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, umabot na sa 243 bus at PUV terminals sa buong bansa ang na-inspeksyon hanggang Pebrero 16 bilang bahagi ng hakbang upang obligahin ng mga terminal manager at operator na sumunod sa mga itinakdang pamantayan ng pamahalaan para sa mas maayos at komportableng serbisyo sa mga commuter. Sa kabuong bilang 116 na terminal, ang pinadala ng show cause order at notice to comply dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang dito ang kakulangan ng maayos sa pasilidad upang maprotektahan ng mga pasahero laban sa init at ulan, hindi gumaganang comfort room at may sikip na spasyo na naglalagay sa alanganin sa kaligtasan at kaginhawaan ng mga naghihintay na biyahero. Natukoy rin ang kakulangan sa security measures at hindi maayos sa access para sa mga senior citizen at PWDs. Binigyan din ni Chairperson Mendoza na patuloy niyang imomonitor ang mga regional offices ng LTFRB upang masiguro ang pagsasagawa ng random at surprise inspections. Batay sa datos ng LTFRB, pinakamaraming terminal ang na-inspeksyon sa Metro Manila na may 40, sinundan ng Central Luzon at Northern Mindanao na may tig 30 at Calabarzon na may 27. Audrey? Maraming salamat, Bernard Ferrer. Sa iba pang balita, patuloy pa rin ang minor strombolian activity o pagputok ng lava mula sa Bulkang Mayon na may taas na halos 100 metro. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang strombolian activity sa bunganga ng bulkan alas 7:34 kagabi at alas 8:35 ng gabi, February 17. Dahil dito, umagos ang nagbabagang lava, pyroclastic density currents o uson at rockfall events sa bunganga ng bulkan. Sa ngayon ay nananatili pa rin ang alert level 3 sa bulkan. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Abiso po sa mga Messenger user, ititigil na ng Meta ang operasyon ng Messenger.com at ang Messenger desktop app simula Abril 2026. Ayon sa Meta, hindi na magagamit ang mga naturang standalone platform para sa pagpapadala ng mga mensahe. Kaya para sa mga sanay gumamit ng computer, hindi naman mawawala ang iyong chats. Ang mga dapat umanong asahan kapag sinubukan ng user na i-access ang messenger.com, otomatiko siya nitong dadalhin sa facebook.com/messages. Dahil dito, pagsasamahin na sa loob mismo ng main Facebook website ang features na nakikita sa Messenger.
Samantala, mananatili namang aktibo at walang pagbabago sa Messenger mobile app para sa smartphones at tablets. Sa mga gumagamit naman ng Messenger ng walang Facebook account, maaari pa rin ma-access ang mga conversations sa pamamagitan lamang ng Messenger mobile app. Tiniyak din ng Meta na pwedeng ma-restore o mabalikan ang chat history sa anumang supported platform gamit ang PIN ng user. Ayon sa Meta, bahagi ito ng kanilang estratehiya para pag-isahin ang web experience ng Messenger sa ilalim ng pangunahing portal ng Facebook. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow nila kami sa aming social media sites sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.